Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew chapter 5 verse 8. Hello brothers and sisters in treasure hunting all over the Philippines and in the world. How are you today? Ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng aking avid subscribers here in the Philippines and overseas, at sa iyo na bago pa lamang bumisita at nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat and thank you so much for keeping company with me. Alright, and our fifth raffle draw will be on the first week of July, I suppose. And to join, just subscribe the MT Suarez TV and, well, of course, my late father's channel, itong The Golden Boy Real Guide to Treasures. At siya nga pala guys, para sa ating daily dose of inspirational biblical verses, gumawa ako ng channel para doon. Yun ang Good News Daily Channel. At sana ay suportahan nyo rin yun para mas malapit tayo kay Jesus. Sabi nga niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things that we are searching for and looking for will be given unto us. At ngayon natin ang umpisahan guys, itong pag-analyze nitong treasure marker ng ating katiats ngayon na. Alright mga katiyats, ito yung padala na picture ng ating kaibigan at sa tingin ko ito naman talaga ay legit sign for Yamashita Treasures. At ito'y man-made at klarong-klaro na meron siyang mga tool mark. Okay, so kung ito'y talagang gawa ng Hapon ay merong treasure on the spot. Ito'y tinatawag ko na jackpot treasure marker. Kasi ang treasure ay napakalapit lang sa bato na yan. Kaya ipapakita natin ngayon ang tatlong paraan sa paghanap ng treasure. Okay, so tingnan muna natin dito ang itong klaro na marker. Ito guys, ito ay parang tinatawag ko to na sperm or snake na maliit. Parang bulati lang yan. And then dito ay meron ding mahaba na guhit na nagaganyan. At dito naman ay nandito naman, bumabalik naman yung bulati. Ayan, nagaganyan siya, mayroong buntot. At dito mayroong mga ulo ng bulati kung nakita nyo. Ayan. Pero kung yan man ay nature made, ay atin na lang muna yan tanggalin. At dito na tayo mag-concentrate sa ibang marker na klarong-klaro. Okay, so mayroong linya dito. Ang linya ay nakadirekta sa itong treasure on the spot. Meron siyang isa pang maliit na hole sa kanyang gitna. So that is treasure on the spot. Okay, at may letter V. Yan ay arrowhead for direction. At yan ay nagsasabi na 5 or 6 meters. Kasi meron siyang katabi na isang linya. Okay, at kung itong sa ibabaw naman guys, hindi ito perfect na circle. Siya ay parang diamond kung nahalata nyo, or parang square siya ang pagkagawa sa kanya. So talagang man-made kasi hindi naman pwede mag-chisel ang nature ng square. Ang kayang ibutas ng nature ay oblong tsaka square. I make that bilog. Pero ang square ay mahirapan ang nature dyan. At dito sa ibabaw, kung nakita nyo guys, ito ay parang tinapyas na parte na parang square din. Pero mababaw lang siya. Sa sculpture, tinatawag ito na bas relief. Yung mababaw lang na pagka-carve. Okay, so paano nga ba hanapin ang item nito guys? Pag ganito. Okay, so ang item ay tinuturo yan ng mga direksyon ng guhit. Dito sa baba, mayroon pa palang maliit na sperm dito, ito. Ang kanilang mga ulo ay nagturo papunta diyan. Ganito rin ito, dito rin. At itong alignment ng dalawa, ito, tsaka itong isa dito, ang dalawang bilog, itong parang square sa ibabaw at itong
jackpot sign, treasure on the spot, kung ating i-align yan ay papunta siya dito. Okay, at kung baliktarin naman natin, ipapunta siya ng northeast. Okay? So sa tingin ko dito ay meron tatlong digging spot na gawin natin para siguradong makuha nyo yung nakabaon na item dyan. Okay, so tulad ng dati, gumagawa din ako ng drawing para ma-simulate natin ang area at ma-imagine nyo kung saan nyo huhukain. Ngayon, tingnan muna natin ang direksyon sa compass, guys. Kung yan ay tumatama sa standard na posisyon ng compass, na north ang sa imabaw, tapos west, east ang kanan, kaliwa yung west, north sa itaas. Okay? At kung ating tingnan ay pwedeng doon sa likod sa northeast ang item kasi naka-align yan itong dalawa, at pwede rin dito sa southwest. Pero kung tingnan natin lahat kung saan nakaturo itong mga linya, itong mga parang mga kiti-kiti dito na sign, yung sinasabi ko na mga ahas na maliliit, bulati, ang kanilang direksyon ay papuntang southwest. Papunta lahat sila dito. Kaya ang unahin natin na direksyon ay itong sa banda rito bago itong sa likod. So ito yung ating pangalawang digging spot sa likod. Ngayon, balikan natin to. Tanggalin muna natin tong mga drawing. Okay? Alright guys, so eto na tayo. Ngayon, unang gawin natin ay dahil mayroon ibinigay na arrowhead. Ang sabi ng arrowhead na V ay i-check mo ito. Tingnan mo ito kung ano yan. Yan ay jackpot sign. Yan ay treasure on the spot. So kung on the spot, it's either sa baba ng bato, sa gilid ng bato, or sa likod. Malapit lang sa marker na yan. At meron pa siyang dot sa gitna, di ba? So arrowhead nagtuturo dito, pero itong maliit dito na, which means itong layo yan. Yan ang distance kasi sinusukat yan. Ang distansya nitong dalawa, kung yan ay 4 inches, sa tingin ko nasa 4 or 5 inches yan. So kung itong dalawa ay 5 inches, sabihin na natin, meaning 5 meters sa ating conversion guys, di ba? So balikan natin uli. So kung sa tingin ninyo ay 5 meters ang distansya nitong dalawa, ito ay tama-tama din siya sa arrowhead kasi ang arrowhead ay 5 meters din ang equivalent niyan. And then ang 5 inches na distansya nitong dalawang butas, yan ay 5 meters din. Kaya pupunta tayo dito guys ng 5 meters. Baba tayo dyan sa sign kung saan naka-align yan. I-align natin yan and then hakbang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pagdating natin sa 5, diyan tayo mag-test dig ng 2 meters. At alam nyo naman na kung ang lupa ay hindi pa na-disturbo, matigas na matigas, at walang mga bagay na tulad ng mga dahon na naitabon diyan muli nung sila naghukay, meaning to say ay original soil yan, hindi yan nagalaw, meaning wala dyan. So kung wala sa 5 meters ay mag-adjust tayo. Pangalawang hukay natin ay 7. Okay, so 5 itong una and then 7 meters. Ayan, so dito ang pangalawa sa 7. Ang direksyon niyan ay kung may compass tayo,
yan ay southwest. So southwest yan, mga 15 degrees galing sa south papuntang west. Ngayon, ang pangalawang paraan dyan guys sa paghukay, dahil sa yan ay treasure on the spot, ito ang unang paraan. Ngayon, ang pangalawang paraan ay baliktarin natin ang direksyon. So pupunta tayo ngayon dito sa likod. Ang likod niyan, ang distansya ay ganun pa rin, 5 meters going northeast 15 degrees. So kung north itong dito sa ibabaw, east itong dito, so diyan na degree, mga 15 degrees lang yan, ay northeast na yan. Saan ba natin nakuha yung degrees? Nakuha natin ang degrees galing dito sa alignment, itong dalawa. Ang dalawang butas, pag i-connect natin yan into straight line, pag ganyan, and then lagyan natin yan ng compass dito. Ayan guys. So itong angle na ito yung 15. Ayan. At ang layo niya papunta rito ay 5 meters to 7. Ganun pa rin. So dalawang hukay ang gawin guys. Ang unang hukay ay 5 meters. At ang pangalawang hukay ay 7 meters. Distance galing dyan sa bato. Okay, at alam naman natin ang test dig ay hanggang 2 meters lamang kung tayo'y mag-test dig. Yung testing lang na hukay para i-confirm kung nagalaw na yung lupa. Kung ang lupa ay malambot, nagalaw na, merong mga bagay sa ilalim na gawa ng tao tulad ng botelya, plato, kahoy na putol-putol, uling, mga basag-basag na bato na pinurma, square or triangle, or mga bilog na bato na parang mga itlog, yan ay mga marker. Pag yan ay talagang sinadyang nilagay doon sa yung inyong nahukay. Okay, at kung wala sa 5 and 7 going northeast itong dito. Ito yung ating pangalawang digging spot. At kung wala diyan sa pangalawa, ito yung una dito kanina, ay punta na tayo literally sa sinasabi na treasure on the spot. Saan nga ba literally ang treasure on the spot? Ang treasure on the spot, kung iliteral natin yan, ay nasa baba ng bato. Dito, sa banda rito mismo, sa harapan ng sign or marker. Ngayon kung wala dyan, ay nasa ilalim ng bato. Okay, tanggalin nyo ang bato at doon hukayin kahit 1 meter lang ay makikita na yun. Kung tinatakipan ng bato, mababaw lang yan. At kung meron kayong detector, i-detect nyo rin ang bato. Kasi kung wala doon sa baba ng bato ay nasa loob ng bato yan. Alam naman natin na ang Hapon ay marunong talaga yan magbutas ng mga bato, nilalagyan ng chamber at tinatakipan muli na hindi mahalata at doon nilalagay yung mga giveaway tulad ng isang bareta na gold bar, tulad ng isang toolbox na alahas. Ganyan lang kaliliit, isang supot na diamonds. Maliliit lang guys na itong nasukat ng mga alahas ang ipapasok nila sa butas, hindi yung kahon-kahon. Kaya kahit maliit lang na bato ay pwede yan paglagyan nila basta't yan na bato ay may chamber or may butas na kanilang pinapaganda pa yung pagbutas, pinapalalim at tinatakipan ng parang bato na rin na simento para yan ay mag-camouflage at hindi mahalata. Okay ba guys, so again, meron tayong 3 paraan. Review natin saan ba natin guys hanapin. Ang una ay dito sa front ng bato, which is 5 and 7 ang distance. Ito. Ang direksyon niyan sa compass ay southwest. So southwest dito. And then pangalawa,
ay sa likod ng bato, going to northeast, ganun pa rin 5 to 7 distance. Northeast. And then ang pangatlo na paghanap ay mismo sa harap ng sign at sa ilalim ng bato. At finally, sa loob ng bato. I-testing nyo. Katugin mo, pukpukin nyo lang ng maso o martilyo ang bato, tutunog na yan na hollow rock kung yan ay hollow. At kung solid, alam naman natin ang tunog ng solid ay solid talaga. Or you can use your metal detector para sa pag-detect kung mayroong bakal or metal sa loob ng bato na yan. Or under sa bato na yan. Okay guys, stay away from COVID because your health is our wealth. Ang ating health ay hindi yan nabibili ng pera at hindi matumbasan ng pera. May the fortune be with you and don't stop chasing for your golden dreams, and ciao for now.